ang spirit po, wala pong persona. Nangangahulugan din po na hindi binuntis ng spirit ang Maria, si Maria po. Tama po ba yun? Sa diwa. Okay, wala namang nasusulat, sis, kasi na ang nagbuntis kay Mary ay ang spirit. Kasi yun po yung... Wala naman eh. Pinalot siya ng kapangyarihan. He was enveloped in the power of the Alahayam, not of the spirit. Hindi naman yung spirit ang bumuntis kay Maria eh. That is their imagination na binuntis si Maria ng spirit. Oh. No, so, it is the power of the Alahayam, the word alone. Remember anong ginamit ng Alahayam nung nag-create ng mundo? By His word. Let there be light. O yun din ang ginamit na kay Mary. Mabuntis ka, Mary. Kaya nga, ano ang sabi ni John? And the word became flesh. Oh, it's the word. Not the spirit. O, klarado baga? Ganun kasimple. Yun po kasi yung mga sinasabi sa mga ibang sekta na binuntis siya ng Holy Spirit. Ay, naku, ginagawan kasi nila ng misteryo di pataranta. Napakasimple ng kasulatan. Opo. Kaya po ba, mahal na rin nakasulat po sa na manggagaling po sa lahi ng ng Hebrew ang Misaya. Kaya po nasulat yung mga propesiyang yun. Yes, definitely yes. Oo, kasi ang covenant ay para sa mga Hebrew at ang katuparan ng pagsilang ng Misaya is bahagi ng covenant yun. Actually, hindi natin na-realize. Because our relationship with Abba Yahweh and King Yahweh Shai is defined by the covenant. Ano yung mga magiging relationship ng mga contracting parties? Kasi ang covenant is kontrata yan, kasunduan, tipanan. So kung ikaw ay ayaw ng kasunduan, ay aba, wag mong asahan na ikaw ay kabahagi at makikinabang sa bunga ng kasunduan na yan. Kung sa kasunduan, ipagtatayo ko kayo ng kaharian, wag mong asahan na ikaw ay bahagi ng kaharian yan because ayaw mo nga ng kasunduan. Ang gusto ng iba dyan is faith, faith, faith. Asa ka pa. Yan lang ang sagot dyan. Kawawa ka naman, umaasa sa wala. Saling pusa. Yun ang mga faith, faith, faith. Basta ikaw ay may pananalig. Ang term na malalim nila ay pananampalataya. Pero ang tamang term dyan is pananalig. Umaasa. Oh, bakit ka aasa? Ayaw mo naman ng covenant. Eklarado ang covenant. Ang makakapasok lamang sa kingdom of heaven ay ang nagpasakop sa covenant. Ayaw mo ng covenant, pero umaasa ka, di isa kang hangal. Parang ganun lang yun. Sabi sa colloquial term, baliw. Kasi asa ka pa, kawawa ka naman, umaasa. Hindi ka naman kabahagi sa kontrata. Bakit aasa ka? Yun lang yun. Kasi po, mahal na rin, meron pong nagtanong sa akin, sabi niya, Hebrew na daw po ako. Totoo naman, tayo ay Hebrew. Ngayon, pinaliwanag ko po yung natutunan ko po dito sa covenant. Ayaw din po talagang tanggapin kahit yung mga kabatsmate ko po na naging pastor. Ayaw po talaga. Ganito lang yan, sis. Ang Bible, kaya isinulat sa Hebrew dahil para yan sa mga Hebrew. Opo, yun po ang paliwanag ko po. Hindi yan para sa mga Christians kasi mga Greek sila. Opo. O, tingnan mo, yung mga simbolo nila, ahas, krus. O, yung espada, ikukumpara natin ang krus sa espada. O sila elektrika na lang. Ang ating Misaya ay pinatay nila sa sila elektrika. Kaya ang tawag nila sa sila elektrika na yan, banal yan. Kasi dyan natin pinatay ang Misaya ng mga Hebrew. Yun ang totoong meaning nun. Kaya sinasamba nila, nire-river nila ang sila elektrika. Dahil dyan nila pinatay, dyan pinatay ng mga Europeans, ang ating Misaya.
Kaya para sa kanila napakahalaga. Kaya ikinikwintas nila, niluluhuran nila, kinakantahan nila, ang silya elektrika na yun. Ganun lang yun, kapatid. Salamat po. Pwede pa pong follow-up, Mahal Nari? Okay. Opo, meron po kasing na-explain ko po kasi sa kapatid ko na hindi na tayo dapat mag-celebrate ng Christmas kasi po nasusulat po sa Biblia na ang pag-celebrate ng Christmas ay sineselebrate natin na doon pinatay po ang Misaya. Nasusulat po sa Acts po ba yun? May Okay, ganito lang yan. Okay, ganito lang yan, kapatid. Opo. Sabihin mo sa kanya, patunayan mo kamo mula sa Biblia na ang Christmas ay isang banal na holiday. At patutunayan ko kamo sa iyo na yan ay pagan holiday. Yun lang yun. Pagano yan? Saturnalia and Bacchanalia celebration yan ng mga pagano. And besides, hindi naman isinilang ang Misaya sa panahon ng December 24. Isinilang ang Misaya during the Feast of Tabernacle. Kaya nga ang tawag, and the Word was made flesh and tabernacled among us. Kasi isinilang siya, Feast of Tabernacles.